tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating kubli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Lumapit tayo sa Panginoon at upang tayo maging marapat, magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin po sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ay adya tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Gayon din ang mga nagpapamisa at ang mga kasama nating nagsisimba, lalo na yung mga may pinagdaraan ng malaking problema. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo pong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoon Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, sa mga kapatid, na huwag kayong magugulat, agad o mababahala sa balitang dumating na ang ating Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag, o kaya'y sulat na galing sa amin o sa anumang paraan. Huwag kayong padadala kanino man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag o imasagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon siyang hari
Sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag, na kahit ito'y ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay-pantay na pagtingin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit at magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikha, nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat, naroon ng sumisigaw. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang puon ay pupurihan, pagkat siya ay daratan. Parito sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol, at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus, "Saba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ng iba, mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang niknik ng inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito ay puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsamantala. Bulag na pariseo. Linisin muna ninyo ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Last at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Madali po ba kayong mag-react ng negatibo, mainis, magalit, magtampo? Madali rin po ba kayong mapagod, malungkot, mawalan ng pag-asa? Kung oo po ang sagot ninyo, baka po senyales ang mga ito na mababaw ang relasyon natin kay Kristo. Mababaw ang pananampalataya natin bilang mga Kristiyano. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang sinabi ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Mga kapatid, huwag kayong magugulat agad o mababahala sa anumang balita. Sa Ingles, do not be easily shaken. Ang konteksto po kasi nito ay nabalitaan nila na paparating ng Panginoon, the day of the Lord, the day of judgment. Fake news naman, pero mabilis nilang pinaniwalaan. Tapos kinabahan pa sila dahil dyan. Kaya para bang sinasabi ni St. Paul sa kanila, ano ba naman kayo? Nagpapaniwala kayo sa kung sino-sino? Hindi niyo muna i-verify ang mga ito? Tapos nandiyan, grabe pa ang takot ninyo. Ang bababaw ninyo. And then narinig natin ang encouragement ni St. Paul na magpakatatag sila sa kanilang pananampalataya at upang hindi agad natitinag ng anumang balita at upang hindi rin agad na natatakot, nababahala. So, ang ipinapakita sa atin ng kontekstong ito, mababaw ang pananampalataya ng mga unang Kristiyano sa lugar na ito. At alam naman po natin, ang isang tao, isang bagay, na ang pundasyon ay mababaw lang, madali ding matitinag yan. Tingnan po ninyo kapag bumabagyo, lalong-lalo na yung may mga malakas na hangin na bagyo. May mga
punong nabubuhal, nabubunot. Pero hindi lahat. Mas marami pa rin yung mga punong nananatiling nakatanim. So anong pagkakaiba ng dalawa? Ng mga nabubunot na puno at nananatiling nakatanim. Hindi yung bagyo, hindi yung hangin. Parehas ng puwersa yung bagyo at hangin na tumatama sa mga punong ito. Sa ugat, sa lalim ng ugat nagkakatalo, sa tibay na ugat. At gayon din, sa pananampalataya natin at sa relasyon natin sa Panginoon natin. Pare-pareho po tayong babayuhin ng mga bagyo ng problema. Nandiyan ang mga distractions, irritations, temptations, sufferings, problems. Pare-pareho tayong maapektuhan, pare-pareho tayong iiyak, nasasaktan, naghihirap. Pero yung mga mabilis na mag-react ng negatibo, yung mga mabilis na matukso, yung mga mabilis na mawalan ng pag-asa at magalit pa sa Diyos, sila most likely yung may mababaw na pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Kaya nga yung mga nagkakaroon ng problema and then sasabihin sa Diyos, kung kailan pa naman kita minahal, kung kailan pa naman ako lumapit sa iyo, kung kailan pa naman ako nagsimba, nagdasal, nagbago, saka nagaganito. Alam niyo po pag ganon ang reaksyon ng tao, galit sa Diyos, sinisisi ang Diyos. Pwedeng nagdasal siya, pwedeng nagsimba siya, pwedeng nagbago siya, pero hindi ganap. Hindi talaga niya minahal ang Diyos. Hindi talaga siya naging malapit sa Diyos. Kasi ang pagiging malapit, hindi lang man yung distansya lang eh. Pwede tayong maging malapit sa isa't isa in such a way na nandito ka sa tabi ko at magkadikit tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, malapit ang loob natin sa isa't isa. So po pwedeng lumalapit nga ang tao sa Diyos, nagdarasal, nagsisimba, pero hindi niya nilalapit yung loob niya. Sa labas, malapit siya. Pero sa loob, hindi talaga. Kasi kung talagang malapit ang loob natin sa Diyos, mahawa tayo sa disposition niya eh. Hindi rin tayo kaagad-agad mairita, magre-react ng negatibo. We will choose our battles. We will shun away temptations. At hindi tayo basta-basta mawawalan ng pag-asa. Gaano man katindi ang ating mga problema. Sapagkat ganun siya. Kaya't magiging ganun din tayo kahit papaano kung talagang mayroon tayong malalim na pananampalataya, relasyon sa Kanya. And so let us check ourselves. Let us do some soul searching. Kamustahin natin ang sarili natin. Baka mababaw lang talaga ang relasyon natin sa Panginoon natin, ang pananampalataya natin. Baka katulad tayo ng mga Pariseo, ng mga Skriba sa ating narinig na Ebanghelyo na ang kabanalan ay ginagage lang nila sa mga panlabas na ritual na ginagawa nila. Sabi ng Panginoon, tama namang gawin yung mga yon, pero huwag isasakripisyo ang mga tunay na mahalaga. Yung katarungan, pagkahabag at katapatan na dapat ay namumutawi sa ating isipan at kalooban. Dapat ang ating mga ginagawang mabuti ay resulta lamang ng mabuti na kalooban. Dapat ang mga ginagawa nating mga ritual na pagpapakabanal ay nanggagaling o resulta lamang ng ating loob na isinuko na sa mabuti at magandang loob ng Diyos. Yun. Sapagkat kung ito'y magiging hanggang panglabas lang at hindi hanggang sa loob, ay masasabihan din tayo ng Panginoon na mapag-imbabaw. At pag sinabing mapag-imbabaw, sa ibabaw lang, skin deep, hindi malalim, mababaw. And such faith can never be trusted. Pag skin deep faith, no. Nako, madaling matukso yan, madaling mag-react yan, at madali ding mawala ng pag-asa. Baka magulat lamang po tayo. Nagsisimba naman tayo, nagdarasal naman tayo. Bigla na lang tayong bumuwal. Bigla na lamang tayong mabunot sa pananampalataya natin kasi mababaw pala ang pundasyon natin. Palalimin po sana natin ito sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Espiritu Santo, by spending more quality time with God, by constantly shunning away distractions, temptations, and by really following God's command, no matter how difficult to obey or to understand. Doon tayo mas lalalim. Di ba kapag lumalalim, mas sumasakit mas sumihirap Pero doon mas nagkakaroon ng stability. Doon mas nagkakaroon ng tibay, ng tatag ang pananampalataya natin. Sapagkat katulad ng sabi ko, kung gagawin natin lagi ang kalooban ng Diyos, kahit mahirap, mas makikita natin kasi yung epekto Kasi yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon, kahit mahirap, may dahilan yan Mahirap magpatawad. Sinasabihan tayo ng Panginoon na magpatawad tayo. Pag ginawa natin yun, makikita natin ang epekto. Masasabi natin later on, tama palang nagpatawad ako. Tama yung sabi ng Panginoon. Tama yung command niya kahit nahirapan akong gawin yun. Pag sinabi ng Panginoon,
na magbigay tayo kahit tayo man ay nangangailangan. Mahirap yun, pero pag ginawa natin yun, marirealize natin tama siya. Kapag nagbigay ka kahit nangangailangan ka, hindi ka pa rin kakapusin talaga. At masarap yung pakiramdam ng nagbibigay. Yung sabi ng Panginoon na sumampalataya tayo, kahit na patong-patong na ang problema at di na natin maintindihan, mahirap yon. Pero kung gagawin natin yon, makikita natin ang resulta sa ating sarili, sa ating disposisyon. At pag nagkaganon, yun yung sinasabi kong analogy, na kahit mahirap, unti-unting dumidiin kasi. Pero dahil nakikita mo at nararamdaman mo yung epekto ng tamang pagsunod mo, mas inaangkin mo eh. Nagsasabay yung pagdiin at yung pag-angkin. Nagsasabay yung pagdiin at yung pagsikip ng pagtanggap natin. Totoo ang mga utos ng Panginoon. Gaano magkahirap ang mga ito. Yun. Kaya mas tatatag eh. Hindi magiging hanggang sa ibabaw lang. At kapag nangyayari yan, sa susunod na kailangan mo magpatawad, makapagpapatawad ka na. Sa susunod na kinakailangan mo magbigay kahit may pangangailangan, magbibigay ka na. Sa susunod na patong-patong uli ang problema, sasampalataya ka ng talaga. Kasi napatunayan mo ng totoo na may blessing in obedience. Ganon sana gawin natin para lumalim ang pananampalataya at relasyon natin sa Panginoon natin. Now, itong pagninilay na ito ay pwede rin po nating i-apply sa mga relasyon na meron tayo, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay, sa pamilya. Madali po ba tayong mairita sa isa't isa? Madali tayong magkatampuhan? Madaling magkagalit? At yung madaling pagkakagalit, pagkakatampuhan na yun ay mahirap naman at matagal namang maayos. Madali po ba tayong magpanik sa problema, magkanya-kanya, mawalan ng pag-asa, magsisihan sa problema? Nako, pwedeng maliwanag na indikasyon po yun ng ating mababaw na relasyon sa Panginoon at sa isa't isa. Palalimin din po sana natin ang ating relasyon sa isa't isa. Baka nafo-focus lamang tayo sa mga mababaw na bagay, pagbibigay ng pera, sustento, pag-aaral, pagnenegosyo, pagtatrabaho, mga simpleng paghaharap-harap na may katuwaan, unwind, outing. Mahalaga ang lahat ng ito pero dapat lalaliman din po natin. Nandun yung pagpo-provide natin ng quality time with one another. When I say quality time, kapag kumakain na magkakasama, dapat talaga magkakasama, magkakasabay kumakain at least isang beses man lang sa isang araw. At kapag nagkakaharap-harap sa pagkain man o kaya sa sala, sa pagkukwentuhan, alisin ang cellphone. Hindi yung basta nakatabi tapos sasabihin mo, hindi ko mo naman pinapansin. O kaya kahit ubo pa yan, kahit ipamulsa mo pa yan, iwan mo sa kwarto. Iwan mo kung saan. Ilayo mo sa sarili mo. Wala dapat mamagitan sa inyong cellphone, ng asawa mo, ng anak mo, ng kapatid mo, ng magulang mo. At paminsan-minsan, magkapustahan ng mas seryoso, mas malalim. Affirm one another. Iparamdam ninyo sa isa't isa na proud kayo sa mabuting mga ginagawa na yan. At di kinakailangan ito ay may ma-achieve siya or what. Yung pagiging mabuting asawa, faithful one. Yung pagiging mabuting anak, maggalang, masunurin. Kahit yan man lang. Actually, malaking bagay yan. I-affirm natin yan kahit paminsan-minsan. Sabihin natin sa kanila para mas maging malalim ang ugnayan. Para mas maramdaman niya na you really care and you really see him, see her. And of course, magdasal lang magkakasama. Cliché man, totoo yun. The family that prays together stays together forever. In fact, kahit na may tampuhan, yung hindi pa nagkakausap, yung hindi pa naayos, basta magdasal kayo na magkakasama. Kahit may tampuhan, unti-unti, lalambot ang puso ng bawat isa. Basta magsimba pa rin kayo magkakasama. Palalimin natin ang ating relasyon sa Diyos at sa isa't isa, lalo na sa ating pamilya. Huwag tayong makontento na okay naman, wala namang gaanong problema. Baka mabigla na lang tayo. Isang araw, kapag dumating na yung matinding problema, bigla na lamang tayong mabunot sa ating relasyon sa Diyos at maging sa isa't isa. Naakala mo bang yung isang malaking puno ay mabubunot mula sa kinatatamnan niya? Mabunga naman, malago naman, ang kakapal naman ng sanga, ang laki naman ng pinaka-trunk niya, mababaw pala yung ugat, hindi matatag. Huwag po nating pabayaang magkaganon, Pakiramdaman na natin agad ang mga senyales na pwedeng nagsasabi sa atin, mababaw ang relasyon mo sa Diyos at sa iyong pamilya. Gawa na po natin sana agad ng paraan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa
magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat sa pag-establish mo ng relasyon sa akin. Ikaw na itong nagkusa. Ikaw pa itong nagpapanatili at nagdadala ng ating relasyon. Ikaw yung nagpapasensya kasi ikaw nang nasasaktan ko. Ikaw pa yung lagi nagpapatawad. Ikaw pa yung hindi nagbabago sa akin. Salamat. Tulungan mo ako, Panginoon, na makita ang mga dapat kong gawin para mapalalim ang relasyon ko sa iyo. Gayon din sa kapwa ko at ipuin mo rin ang kalooban ng aking kapwa, lalo ng aking pamilya, mga taong pinapahalagahan ko. Nagawin din nila ang dapat nilang gawin. Hallelujah! 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 Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Siya Hindi kanya iiwan. muling Hindi kanya pababayaan. babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pinangako sa atin. Kaya huwag tayong mabubunot sa ating relasyon sa Kanya. Sana para may magandang mangyari sa iyo. Kung lalapit ka, kung lalapit at kakapit tayo sa Kanya, kung huwag tayong mawawala ng pag-asa, basta huwag tayong lalayo sa Kanya. Kung malayo man tayo, makinig tayo sa ating konsensya. Bumalik tayo agad sa Kanya. Kung lalapit kay Jesus, basta mahalaga. Dapat inaalagaan, di ba? Alagaan mo ang mga relasyon na mahalaga sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat po sa patuloy niyong pagtulong para tayo patuloy ding makatulong. Sa trigo at ubas nagmumula, sa mosyang alay ng madla, ang dog ng bayan mong inilang, tanggapin mo't gawing katawang dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami mahaginan kay Kristong sugo mong hiram. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod
Sa Diyos namang makapangyarihan, Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupko pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipagkaloob ang pagkakais at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging diba sa amin, bagamat di niya tinuraran ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkataong gili mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagdatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming ibinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. At sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit po nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay isang mahal na birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo.
Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi niyo rin po sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na.
Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Mayroong pagmamahal, ang bawat tao'y may kanyang tanging pangarap. Tao ka may tungkuling magbayad ng pagmamahal. Ang kalinga sa iyo'y tanging handog ng Diyos, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig na sa Kanya'y bumubukas. At lahat ng biyaya sa Kanya ay iyong itanggap, ay malayang ibagi sa isa't isa, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang, at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahanan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikisa at sa patuloy niyo pong pagtulong para tayo patuloy din makatulong. Salamat po sa inyong tiwala at sa pagmamahal niyo sa ating inang simbahan. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing.
discipline our minds and hearts as once they fell at last silent.